Okay, magandang hapon mga kamukila. Tapos ng buong araw nating lakad mga kamukila, nakapunta din tayo dito sa ating project sa Tagum. Ito na siya. Nakapagkisame na tayo dito. Bukas may 4 na kwarto na tayo matatapos sa pagsisiling dito na part. So ibig sabihin yung pinakahuling pinakaunang kwarto doon, yun na lang yung tratrabahuin pa. Hindi yun nagalaw kasi doon tinambak yung mga materialis. Itong mga materialis na to, ayan, doon to galing, no? So kung napapansin nyo, tambak-tambak na yung ating materialis dito, no? So sa bawat kailangan ng materialis, nandyan kaagad. Toilet bowl natin naka-ready na, mga PVC door natin, solid door, no? Kompleto na po ito. O electrical, no? May mga kunting idadagdag pa tayo. So ito na yung pinaka update natin, no? Sa isang boarding house na 10 kwartong niyayari natin dito. So ang detail sa ating bintana, ito na siya mga kamugil. Tapos yan na yung ating pinaka aircon. Abang natin sa ating pinaka aircon. Every rooms po ito mga kamugil, may aircon po. Kaya kung nakikita nyo, ganito po yung forma nya. Tinitibag natin, no? So ito na siya. So kung titingnan natin yung ating pinakataas, yung roofing natin, may nag-comment isang followers natin, may butas daw yung roofing na. Papalitan po yan, no? Mga kamukil, itong roofing na to, gutter, papalitan po yan, maging brand new po yan pagkatapos nitong project na to, no? Sa katunayan, yun yung aking trinatrabaho kanina. So punta tayo sa mga planta na kung saan makakahanap tayo na medyo mura at quality produkto. Marami naman dito sa Davao. So nung nakita ko na yung hinahanap ko mga kamugil, pumunta kaagad ako dito. Pero may bago tayong project doon sa ating sa mismong Davao City talaga, no? Samantala dito yung pagpapalitada mga kamugil, ito na lang sa labas na lang yung pinakakulang at saka sa CR. So meron na din tayo nakatuka sa CR na bagong kasama natin, kasi ito si Jimmy, no? Ito yung pinakamatagal sa akin mga kamugil. Siya yung babanat nitong mga aircon, pati itong pagpapalitada sa labas, sa kanya to, no? Sa kanya ko siya i-assign. Ito yung tuka niya, pati yung mga aircon na yan. Yung isa niyang katuwang dito na mason, yun yung babanat sa mga CRs. Pagkatapos naman ni Jimmy dito sa labas, lipat naman to sa kabilang kwarto, no? Tapos ang susunod dito, pagsisit up na ng mga pintuan. Pagsisit up na ng mga pintuan ang isusunod natin. Tapos pagkakabit na ng mga ilaw, switch, yun na yung tratrabahuin. At least step by step yung trabaho, no? Hindi na magulo. So sa ngayon, may dapat pa akong trabahuin dito, pero hindi muna ako sumisingit, lalo sa electrical, no? Kasi pitsido. Kaya tatapusin muna itong plastering bago ako papasok magtrabaho dyan. So ang magtatrabaho dito pagkatapos ng plastering, door installer na lang, at saka yung trabahuin ko sa electrical, no? So dito na pangukuha agin ng kuwan dyan, ha? Ito pa dyan, no? Itong dagko dyan, tapuka ikan bre. Especially mga kamukil, yung ating pinaka na linis talaga. Hapon, every hapon po yan mga kamukil, no? Basta nandito ako, ayoko nang naglilinis. So anong oras na? Alas 4 pasado na. So 4:30 yung break namin, pinaka-stop namin sa trabaho. So alas 4 pa lang umpisa na maglilinis yung ating pinaka mga laborers, no? So ito, papalinisan din to ngayon. So ito yung mga bago nating kasama, kaya paganin mo dong? Si Archie, no? Yun yung mga bagong apply sa ating kahapon. So siyempre, nangangailangan din ng trabaho, no? Basta maayos na magtrabaho, no? Hindi tayo problema. Tatagal sa atin yan mga kamukil. Tapos ito yung bagong maso natin, si Ruel. No? So first day nilang nagtrabaho sa akin ngayon. At super mga kamukil, nakikita ko naman goods, no? Itong isang ano na to mga kamukil, itong isang CR na to, isang araw niya lang tinira, no? So okay naman, no? Walang problema, nakita ko yung trabaho niya, magaling. Tapos marunong din daw siya mag-tiles. Tiles, Will, tama? So marunong din daw siya mag-tiles. So magagamit natin yung kanyang abilidad pagdating sa ibang project natin. Sa pagka ngayon, dito muna sila mga kamukil. Pero meron na tayong dalawang waiting mga kamukil, dalawang project yon.
Hindi ko muna pinaumpisaan kasi gusto ko yung grupo dito, yun na naman yung magtatrabaho doon. Para maraming kasama, no? Mas mai-stress tayo. Hindi maiiwasan talaga yan pag wala tayo sa site. May mga kuya-kuy talaga, no? So yun yung mga pinipili ko, mga kamukil, sinisili ko. Kapag kakuya-kuy, wag na nating patagalin pa. Kasi dagdag sakit ng ulo yan eh. No? Stress pa tayo sa pagpaplano, paghanap ng mga materialis, may mga kuya-kuy pa tayong kasama. So tanggalin natin pagka ganyan, no? Yung mga mababait, mais magtrabaho, yun talaga yung maiiwan sa trabaho. Ingon ani ni siya ni ka. Oh. Anang kuan na niya. Ano magpahap? Yung mubo lang. Diri ka magkuan na niya. Wala rin ako. Ha? So tinuturuan ko yung ating ceiling installer, mga kamakil, kung paano, no. May alam siya, pero pagdating sa ceiling, kailangan pa nating i-guide. Diri ninik rivets PVC clip pantawag na. Di-testing og isa dito. Kada kuan na nik. Kada tubular ha. Pero sa pinakakilid naman ay molding, ayun na. Tunga lang tubular. Basta kada yung na tubular nga kinahanglan i-rivets, maggamit sa W clip, no. So itong W clip, mga kamukil, pwede tayong mag-improvise nito, no? May pinakita ko nitong in-improvise ko. Sa ngayon kasi, kung gagawa pa ako, abutan pa tayo ng no, consume pa sa oras. So bumili na muna ako ng 2 bag na ganyan para may magamit bukas kasi yung trabaho niya puro na lang pagkikisami. Ayan, pinakabitan ko muna ng isa, mga kamukil, para makikita niya kung paano ikabit yung PVC clip natin. Lagi kay squala diyan. Yan, trinitrim kasi ito, mga kamukil. Ito yung niya welder at saka ceiling installer yung bibigay ko sa kanyang scale, no? Maayos, magaling sa weldingan, mga trusses. Pagdating sa ceiling, medyo pa siya. Ayan na, napasok niya ng mga kamukil. So dyan tayo magkakabit ng PVC clip, no? Sa pinakagitna ito may tubular po framing natin. So yung pinakahirap nitong PVC, ang panghuling ilalagay, no? May diskarte naman tayo itong papabata na yung video kung paano i-diskarte yung mga ganon na madali lang siyang gawin. Basta sa pinakahuling, mga kamukil, yung pinaka mahirap ilagay. Okay, ayan na, kabit na siya ng PVC clip. Madali lang, mga kamukil, isang araw lang natin itong training, no? Wala pa, mga isang oras lang na ko sa kanya, pagtuturo kung paano mag-reveal nitong ceiling joist natin, pagkatapos paano magkabit ng J-clip, yung pinaka moldings niya, ano yung papamaran sa pinakaunang kabit. Kailangan iskwalahin yung pinakaunang kabit, kasi pag hindi natin yun na iskwala, mga kamukil, at medyo tabingi, malalaman natin yan pagka nakalagay na tayo ng 5, 6, 7 hanggang 10 hanggang sa matapos tabingi na yung grooving natin. Kailangan pinakaunang lagay, iskwalahin muna natin yan. Pag nakuha na yung saktong iskwala nya, ayan na, no? Okay, samantalang dito, mga kamukil, ito yung medyo malaking kwarto. Ayan na. So kahapon to inumpisahan layout, kanina natatapos niya na sa pagfile itong CR. So tratrabahuin dito, ito yung pinakahuling kwarto na ginamit ko upang tambakan ng materials. Ngayon, nung may natapos na isang kwarto sa kabila, nilipat yung materials para matrabaho din to. Bukas ang tratrabahuin namin dito, pagpo-flooring, tapos magsi-sit up ng sanitary para sa mga tubig mula sa sink at saka sa CR. Pero may nakaabang na to dito, mga kamukila, na sanitary. Dudugtong ko na lang papunta doon, no? Yun yung pinakakulang dito, tapos counter. Okay, sa kabila tayo. Tapos dito, mga kamukil, no, kung napapansin nyo, sako-sako na yung ating nakabistay na buhangin para sa pagpapalitada. So hindi ko to pinapahintuan, may inassign ako dito, mga kamukil, para yung magpapalitada hindi mapuputol yung kanilang pagpapahid, tuloy-tuloy, no? May labors din sila. So kuha lang dito, ito na to, mga kamukil, nakasukat na to,
3:1, no? 3:1 tong ano ko dito, ratio sa palitada. Importante din po yan mga kamukil. Pag masyadong matapang yung semento sa pagpapalitada, may disadvantage po din, no? Kaya kailangan kunin natin yung saktong timpla. So, ituturo ko din sa inyo kung paano kukunin yung saktong timplada pag magpa-plastering na tayo. So dito din na side mga kamukil. So ito yung ating CHB laying installer. So natapos niya yung CR doon. Ito na lang yung pinakahuling kwartong tatrabuin. Bukas siguro mayayari niya yung CR. So sa Monday ito, tapos to sa Lunes matatapos niya yung CHB laying na trabahuin. So ililipat na naman natin siya sa pagkakasa o paggagawa ng mga lababo nitong mga kwarto na to. Okay, mantalan dito 5 kwarto din to dito mga kamukila. So doon hanggang dito 5 kwarto yan. So sa kabila din 5 kwarto, kaya nagkakaroon tayo ng 10 kwarto. So sa kabila malapit nang matapos, kaya may maayos na silang kwarto matutulugan. So ganito talagang buhay construction. So yung ating plastering matatapos na din yon next week. Lilipat naman dito yung magpapalitada, no? Okay, thank you mga kamukil. Yan lang yung ating update, no? May mga katanungan kayo mga kamukil, magtanong lang po kayo, mag-message po kayo. Pwede po kayo mag-message sa akin para masagot ko ang inyong mga katanungan. Thank you.